gawa mo, masira yan, sayang. At kadalasan, karamihan sa ating mga Pinoy, pag may nasira, saka lang i-check yung manual, di ba? Teka, nasira. Paano nga ito? Nasaan yung manual nito? No, sa basurahan na. Kakalkalin natin yun, di ba? Pero, dapat, bago pa masira isang bagay, check na natin yung manual. Tapos yung buhay natin, pag yan nasira, mahirap yan ayusin. So kailangan, bago pa tayo mag-go through sa buhay na yan, check na natin yung manual. Kaya yun yung importance na yung Bible binabasa natin, bago pa tayo pumasok sa isang desisyon. Kaya lagi sinasabi ni Paz, pag may papasukin tayong desisyon, pag-pray mo muna. Tanungin mo muna si Lord, yun ba yung gusto niya? Sigurado ka ba? Sigurado ka ba na yan ang gusto ni Lord? Kasi pag sigurado tayo, then go, pasok. Kasi nakasunod tayo sa manual. Pero kung hindi, alalay muna. Pray mo ka muna, mag-minor ka muna, huwag ka muna dumiretso. Kasi malay mo, hindi pala yan yung gusto ni Lord para sa iyo. Okay? So, ngayong gabi, topic number 3 naman tayo, okay? So, yung mga may manual dyan, pwede nyo i-check. Tuturo ko ngayon kung paano nyo ituro ang topic number 3. Sige, sa mga naka-open na yung manual, ano yung topic number 3? The bridge. Okay, very good. Di ba pala makapanig? Sige, sige. Okay. Wait lang technical difficulties. Umiikot-ikot lang eh. Okay. Ano yung unang nakalagay dyan? Sige, basahin nyo yung nakalagay sa manual. Sa topic number 3. Ano yung nasa pinakataas? Kuya Maki, pwedeng, Kuya Raymond, pakuha ng isa pang mic para kung may nagbasa, marinig sa amin. So, Ayan. Yung first part lang. Hapiawan lang natin mabilis. Hindi ito yung i-discuss ko further, pero gusto ko lang basahin. Sige, nakanina yung mic. Sige, na. Nandiyan ka na. May manual ka ba? Genesis 1. Bato 1. Ayun ang lagay sa page. Sige. Okay. Sa simula ng dinig ng Diyos ang tao ay masaya at walang problema. Ang tao ang pinakamataas na creature nito. Kaya sila ang tagapamahala sa nila. Okay, so dyan lang. Based on that, ano yung storya na kasunod niyan, ang verse na yan? Sana lahat na tayo nabasa na yung part na yan sa Bible, di ba? Ano yung story na meron dyan? Yun yung creation. Parang, yun yung creation, yung ginawa ni Lord within 7 days. Ano yung storya after that? Yung pinakasikat na storya, sabi mo, pinakaunang storya. Storya ni Eva at Adan, okay? Ito. Okay. Sige. So yun yung story ni Eva at Adan. So ituturo natin yan. Okay? Hindi ko na yung isa-isa yan dahil kung titingnan nyo, ang dami niyang page, di ba? Mahaba yan. Pero, pag nag-Bible study na tayo, pag ituturo na natin yung the bridge, kailangan natin siya i-explain one by one. So wala kayong i-skip dyan. Hindi ko ituturo sa inyo dahil alam niyo na yung ituturo. Pero ituturo ko how. So isa-isa niyo yan i-discuss sa kanila. Huwag kayong sigurado naman nakapag-topic 1 and 2 na kayo. So malamang yung mga members natin is may Bible na sila. Kahit sa cellphone man lang. Diba? So pwede ipabasa natin sa kanila yan. Basahin nila yung storya para hindi lang kayo lagi nagbabasa. At nakikita din nila, ito pala yung story ni Adan at Eva. Kasi for sure, lahat ng Pinoy narinig yon at some point ng buhay nila. Pero hindi lahat inalam kung ano ba talaga yung nangyari sa storya. So ito yung chance sila na malaman yon at na-discover, ito pala yung storya nila ni Eva at Adan. Okay? So pag natapos yun na yun, ano yung ending story ni Eva at Adan? Sige. Pwede nyo i-scan yan. Kung alam niyo naman yung story, di alam niyo kung ano yung ending, ano nangyari sa huli. Pinalayas sila, di ba? Bakit? Ba't sila pinalayas ulit? Nagkasala sila. Ano yung utos na sinuway nila? Huwag kainin yung bunga. Alin doon? Yung sa saging ba o sa mansanas? Walang sinabi kasi sa Bible kung ano eh. Kung anong bunga ng puno na yan eh.
Pero yung puno na yon na sinasabing huwag kakainin is yung puno na nagsasabi ng mabuti at masama. So, the tree of knowledge of good and evil. So, yun yung sinabi. So, may dalawang special na tree doon, yung knowledge of good and evil na puno and yung tree of life. So, yung tree of life naman, ang mangyayari doon, trivial lang. Kung babasahin yung buong Genesis, nakalagay yun doon. At alam ko nabanggit ko na to before. Yung tree of life naman is, yung bunga naman nun, ang nabibigay nun is eternal life. Baga, undying, immortal. Yung puno ng knowledge of good and evil, malalaman nila kung ano yung tama at mali. Tapos yung isang puno naman ng tree of life is magiging immortal sila. So kung babasahin yung istorya, nabanggit dyan yung tree of life. Okay? Tapos bago pa nila sabi dyan, sa ibang translation, bago pa nila kainin yung bunga dun sa tree of life, pinalayas na sila. Bakit? Bakit hindi pinakain yung tree of life? Kasi, ito, madi-discuss ito. Kung tanungin nila, pwede nyo sabihin. Pero hindi nyo ito need i-share sa kanila. Kasi, pag kinain nila yung bunga dun sa tree of life, so hindi na sila mamamatay. Wala na silang redemption. Habang buhay sila, na malayo kayo. Diba? Wala silang chance. Okay? Kaya bago pa mangyari yun, pinalis na sila. Kasi kung walang kasalanan sana, or hindi sila sumablay sa utos ni Lord, pwede nila kainin yun. Hindi nila kainin yung knowledge of good and evil, tapos pwede nila kumain sa tree of life. Kasi wala namang pinagbawal si Lord na huwag nyo kainin yan. Isang puno lang yung bawal, yung sa good and evil. Pero dahil sumukay sila, pinalis na sila. So, story goes, wala na sila sa Garden of Eden. At ano yung parusa na sinabi? Di ba, pinarusahan silang tatlo? Sino yung unang pinarusahan? Si Adan. Siya yung lalaki. Sunod, pinarusahan. Sino? Si Eva. At yung huli na pinarusahan ay yung ahas na kinontrol sa Satanas. Okay. So pag na-share nyo na yung story sa kanila, ito pala yung story. Pupunta na tayo sa illustrations. Okay. Nandiyan na kayo sa illustration. Check nyo. Yung unang-una. Ito. Yan, di ba? Babalikan nyo yung storya ngayon. Dahil binasa na nila yung story ni Adam and Eve kasama yung creation, babalikan natin ngayon with illustration. Kaya pag ituturo natin, dahil hindi naman natin ipapakita sa kanila yung manual, ito yun, ito yun. Hindi pwede, di ba? Kasi manual sa atin lang yan. Kumbaga, yan yung, ano yung tawag sa libro ng mga teacher? Yung lesson plan? Yan, lesson plan. Hindi nila yung share sa estudyante, di ba? Kanila lang yun. Kasi pwedeng may answer sheet din yun. So, tayo, hindi natin yung isi-share yung manual na hawak nyo ngayon. Inyo lang yan, especially for you lang, sa mga leaders lang. So, kailangan, pag ituturo natin yung bridge, or yung topic number 3, kailangan meron kayong illustration. Diskartehan nyo lang kung paano. Ako, nung nag-BS ako, dinadala ko sila dito. Diba? Dinadala ko kayo dito. So, yung mga whiteboard marker doon sa labas, yun yung ginagamit ko. Doon ako nag-drawing. So, dinadrawing ko yan. Siyempre, hindi ganyan kalenda. Hindi ako magaling mag-drawing, magaling ako mag-doodle. So, hindi ganyan. Pero, kayo, pag nagturo kayo, kailangan may illustration. Either through pictures or on diskarte. Sa mga youth, dahil lahat din namin SYP, ginagawa nila usually, meron silang folder na printed out na to, tinamad na mag-drawing. Naka-print na yan yung sa manual, tapos yun na lang ipapakita nila. Kailangan kasi ng illustration. Mahalaga na meron silang nakikita na visual aside from words. Di ba sa school, pag may reporting, kailangan may visual aid. So yung visual aid is malaking bagay at malaking tulong yun sa mga tinuturuan natin. Hindi lang sa school, hindi lang kung saan, kundi pati sa Bible study members natin. Para mas madali nila maintindihan. Ito. So pag nandito na tayo sa part, babalikan natin yung simula ng story, di ba? Magkasama si Lord, magkasama tayo. Ayan din. Pag pinapakita niyo yung illustration, ang sasabihin natin, tayo to. Sasabihin natin tayo. Kaya, nadaan nyo to, tatrang ko kayo mamaya. Pag pinakita yung illustration, sabihin natin, dati, ganito tayo. So, tayo. Ganito tayo, kasama natin si God. Tapos pag gusto nila i-scan yung verse, may kita doon, kasama ni Eva at Adan si God. So, tayo yun. Dati kasama natin si God. Tapos lahat ng positive na meron, yung L na punta doon, so naging of love yan. Love, joy, peace, blessing. Tingnan sa manual, nandiyan din yan. Love, joy, peace, blessings, good health, and eternal life. So sabihin natin sa kanila, dati,
nung kasama natin o nung tayo pa ni Lord, lahat ng magagandang bagay nasa atin. Walang negative, walang pangit, lahat ng masaya nandun. Diba sa Garden of Eden, lahat nandun, wala silang problema, si Adam and Eve. Wala silang, di nila mag-isip ng bills, o di nila mag-isip ng, babayarin na naman ako, cut off na naman, ito na. Naku, yung sahod ko, hindi aabot. Petsa de peligro na, 2 weeks pa. Di ba? Di nila problema yun. So, pwede natin i-gamitin yung mga terms na relatable in modern times. So, yung mga modern problems na in-experience natin na bilang empleyado or bilang business owner, pwede natin yung gamitin. So, sabihin natin, dati, kasama natin si Lord, tayo pa nila Lord, walang negative. So, lahat positive. Tandaan nyo ano yung word na gagamitin natin? Tayo. Okay? So, kailangan maintindihan ng bagong study members na, kami to. Ito kami. Ito sana kami dati. Kasama si Lord kung hindi nagkasala. Pero yun nga, dahil sa story, nagkasala, ito ang nangyari. Pero dahil sa kasalanan, nalayo tayo. Okay, kailangan memorize yan. Nalayo tayo. Okay, para ma-realize para maintindihan ng Bible study members na, hindi lang pala ako ito. Kasama din pala yung nagtuturo sa akin. So, ganun din. Para makita na may kasama sila, hindi lang sila, Kasi baka isipin nila, itong teacher ko, parang akala niya special siya. Kailangan ma-internalize natin at ma-practice natin sa pagtuturo na kasama natin sila. Kasi same lang naman tayo nang i-share sa kanila, di ba? Pag na-share natin sa kanila, hopefully in time, sila din mag-share sa iba. So, kailangan sa atin pa lang na pinanggagalingan ng turo is maayos na. So, work out natin yun. Na sabihin natin, tayo, ganyan. So dyan, based sa illustration nyo, putol kasi dito sorry. So pwede nyo tingnan na lang dyan sa manuals nyo, whether sa hard copy or sa phone. So sabihin natin ulit, pero dahil nagkasala, ang tao, nalayo tayo kay Lord. Tayo ulit. So, okay, nalayo. So ito yung storya. So yung sin, ayan, nakalagay sa illustration. Kaya, either i-print out nyo na lang yung nasa manual nyo or gumawa kayo ng sarili ng diskarte kung lalo magaling kayo mag-drawing, why not? Ang mahalaga is yung visual aid nandun pa din. Excuse me. So, sa gitna yung sin, sa baba yung apoy symbolizing, ano yung symbol ng apoy? May nagsisigalan dyan sa baba. Ano yung symbol ng apoy ulit? Hell or impyerno. Dahil sa kasalanan, yung tao na dating close kay Lord, na dating close sila, nahiwalay na. At dahil sa kasalanan, ang tao ay mapupunta sa impyerno. So, sabihin natin, pero dahil sa kasalanan, tayo ay mapupuntang impyerno pag tayo namatay. Okay? Pwede nyo tanongin, gusto nyo ba yan? Hindi. Well, gusto ko na impyerno. Impyerno na buhay ko dito. Impyerno pa pag namatay. Kawawa naman ako. Yeah? So, yan. Ano yung term na gagamitin natin? Tayo. Okay? Then, proceed tayo sa ibang stories. Ay, sa next illustration. Diba? Pero dahil yung tao gusto ng blessing, ayan, sa illustration check nyo lang, gusto ng love, joy, peace, blessing, good health, eternal life. Gumawa ng paraan ang tao, gumawa tayo ng paraan para makabalik kay Lord, despite ng sin. So may i-discuss yan. Yung religion, yung good works, yung other ways na pwedeng seemingly tama naman, nakakatulong sa lipunan, sa kapwa, pero babagsak pa din, sabihin natin, hindi pa rin tayo nakaabot. Ayan o, yung sin nandun pa din. So, hindi marunong tumalon. So, walang philosopher. Di tatalinin ko na lang yun. Malapit lang naman so huwag ganun. Sabihin nyo, hindi masyadong malayo yan. Illustration lang yan, okay? Sabihin natin, hindi tayo nakaabot despite ng lahat ng effort na ginawa natin. Okay? And then, so na-realize na rin, okay, ito pala yung nangyari. Tapos pwede nyong tanungin, sabihin, bakit tayo makasalanan pa din? Hindi naman kami sumuway kay Lord ng panahon na yun Sobrang tagal na, hindi naman kami yun. Pwede nyo gawin example, pag nagtanim ka ng buto ng mangga, o
See, pag after 50 years or after 5,000 years, yung bunga ba niya nag-iiba? Hindi, di ba? Kahit biyakin natin yung buto, kung sakaling tumubo yun, magiging saging ba yun? Hindi, di ba rin? Mangga pa din. So ganun, dahil galing tayo kila Eva at Adan, kahit ilang taon na yung dumaan, ilang taon na yung dumating, ilang lahi na dumating at nawala, makasalanan pa rin tayo. Okay? And dahil doon, impyerno pa rin tayo. So yung mahalagang term is tayo. Okay? Tayo. So, sabi nila, parang sobra naman yun. Yes, sobra yun. Kaya i-explain yun. Okay? So, yung mga pointers na nandiyan sa manual, i-explain nyo one by one. Okay? Next. Dito mag-iiba ng konti. Di ba sa first few illustrations, ano yung term na ginagamit natin? Tayo. Tayo at si God. Tayo ay nahiwalay kay God. Tayo ay gumagawa ng paraan para malapit kay God pero hindi pa rin sapat. So, tayo. Next. Ito. Dito mag-iiba. Imbis na tayo, sasabihin nyo sa kanila, ikaw. Okay, tandaan nyo kung saan ito gagamitin ha. Hindi ito sa unang illustration, hindi ito dito, hindi ito dito, hindi ito dito, kundi dito. Okay? Sige. Kanina yung mic, basahin nyo yung number 4. God made a way to restore us back to Him. John 14 says Jesus is the way. Okay? So, dito naman sa part na to, hindi na tayo ang sasabihin nyo. Dahil tayo sa atin, hindi tayo this. Tayo na nandito, tayo mati ng training, tayo tinanggap na natin si Lord, di ba? Tayo, born again na tayo, pupunta na tayong langit. So, kaya hindi na natin gagamitin yung term na tayo pagkasama natin sa kanila. Sa part na to, sasabihin nyo, pero ito, ikaw to. Ako to, ba't nag-iba? Bakit hindi na tayo? Akala ko po kasama kita leader, bakit hindi na tayo? Bakit ako na lang? I-explain nyo bakit. Ito. Ikaw to. Yung kanina, gumawa tayo ng paraan para makabalik kay Lord, pero hindi sapat. Pero ito naman. Meron ng paraan na dumating, which is si Jesus. So pwede nyo ipabasa yung verse sa kanya, the usual, basahin yung verse, ano naiintindihan mo, then i-explain nyo. Tapos sabihin nyo sa kanya ngayon ikaw to. Pag nakatanggap ka ng regalo, ano yung pwede mong gawin? Dalawa lang yung pwede mong gawin, di ba? Either tanggapin mo o huwag mo tanggapin. Yun lang, nakatanggap mo ng regalo, huwag mo ibenta. Lalo na kung kasama mo sa bahay, binenta mo yung regalo, grabe, masama ang loob yan. So, dalawa lang pwede mong gawin sa isang regalo. Tanggapin mo o hindi. So, pwede mo to sabihin sa kanya, o ngayon ikaw ito. Ito yung regalo. Ito si Jesus. Ayan siya. Yung dating kinasanayan mo, yung mga negative, based sa manual, yung mga negative na nararanasan mo, paghihirap, problema, sakit, sama ng loob, galit, o kung ano man. Kung ayaw mo na yan, lumapit ka kay Jesus. Tanggapin mo yung regalo niya. Kasi, kung gusto mo makabalik dun sa mga positive, sa mga blessing, kailangan natin tanggapin yung regalo na yun. So tatanungin niyo siya ngayon, kaya ikaw, gusto mo ba tanggapin? Gusto mo ba tanggapin yung regalo? So kung sabi niya, ayoko na nahihirapan, ayoko na ng ganitong buhay, gusto ko naman umasenso. So, yes, gusto ko yan. Tapos, dito kayo, instead na magtuloy, kasi diba yung ABC sa dulo pa, dito sa part na to, ihinto niyo muna yung pagtuturo. Stop lang muna kayo dyan sa part na yan. At ang gagawin nyo ngayon, pag sinabi nila, yes, gusto namin, tanggapin yung regalo na yan. Sa part na to, dito na kayo magpapatanggap. Okay, dito na sa part na yan. So, pwede nyo, bago tayo magtuloy sa mga gustong tumanggap, o kung gusto nyo talaga tumanggap, pray tayo. Sunod kayo sa maikling prayer na to. Then, pupunta kayo sa ABC na part. Pwede nyo yan, kung medyo alangan pa kayo paano magpatanggap ng prayer, pwede nyo gawin guide yan. Pero sasabihin nyo sa kanila, sa mga gustong tumanggap, o gusto tanggapin yung regalo na to, sumunod kayo sa akin sa maikling prayer lang. So, gawin nyo yung ABC. Ano yung A?
Yan, tingnan sa notes nyo. Yung A is admit. Yung B, believe. And yung C, confess. So, dito sa part na to, dito tayo magpapatanggap sa kanila. Nagsimula tayo sa dito, di ba? Kasama natin si Lord at yung term na ginagamit natin ay tayo. So, dito, ano yung ginagamit natin? Tayo pa din. Huwag kayo malilito. Dito, ano dito? Tayo. Dito. Tayo pa din yan. Ito. Tayo pa din. Dito. Ikaw. Okay? Huwag kayo malito Kung nalito kayo, bilangin nyo. Pang ilang illustration na ba ito? Teka, 1, 2, 3, 4. Ikaw! 1. Tayo. 2. Tayo. 3. Tayo. 4. Ikaw. Kasi sa 4, tinanggap na natin si Lord eh. So hindi na tayo kasali. Unless tatanggap ka ulit. Born again ka ulit. Di ba? Pero sa part na to, lalo na kung yung BS natin, hindi pa naman sila umati ng church or hindi pa sila sold out, sinasharean pa lang natin. Mahalaga na maramdaman nila na sila yung tinutukoy. Maramdaman nila na sila to. Kaya sasabihin mo dapat, ikaw to. Kaya kung gusto mo, eto, tanggapin mo, eto. Basta kami yung gusto nyo ba? Pag gusto nila at talagang excited, gusto namin yan, then magpatanggap na kayo ng prayer of acceptance o prayer of salvation, ABC. Tapos pagkatapos niyan, tapusin nyo yung prayer. Pag tapos na yung prayer, pwede nyo sila ipag-pray kung gusto nyo. Pero mas maganda ipag-pray nyo nga tulad ng ginagawa natin at ginagawa ni Paz. Example, every Sunday, pag nagpatanggap siya ng prayer sa SM, pinag-pray niya ng maikli para ma-seal, para mas maging maayos. Tapos pagkatapos nun, kailangan, pag tinanggap nila, magpapalakpakan sila. Ito. Dito sa part na to. Pag in-accept nila, sabi niya, accept, believe, and confess na Jesus is the only way. So pag nandito na, pwede hindi sila pumalakpak sa simula. Kasi pagdas ng prayer, okay, tapos na. Tapos pwede mong i-resume na yung pagtuturo. Diba galing tayo dito? Ikaw, tapos kung tinanggap nila after the prayer of acceptance, punta na kayo sa next illustration. Dahil tinanggap mo na, dahil ikaw, tinanggap mo si Jesus, kung sumunod kayo sa prayer na yun na ginawa natin, at tinanggap mo yung regalo na bigay ni Jesus para sa atin na libre, wala kang binayaran, wala kang kailangan gawin, ang need mo lang ay tanggapin, ito na yung mangyayari sa'yo. Yung mga nawala sa atin na blessing, love, joy, peace, good health, eternal life, na meron sana tayo, kung hindi nagkasala, ay may i-restore, may ibabalik sa atin. Yung mga blessing na hinahangal mo, pinagpipray mo, ito na yun. Yung mga pinagdadasal mo matagal na, pero dahil hindi ka naman anak ng Diyos, kaya hindi nasasagot, dahil nag-pray ka at tinanggap mo yung regalo niya, matatanggap mo na. Papalakpak yun. Kaya matutuwa sila, ito na yun. Diba? Mapalakpak sila dahil yung pinaka-aasam nila na prayer request o kung ano man yung pinag-pray na nila sa buhay, alam niyo kung ano yung pinagdadaan ng Bible study, whether may problema sa family, or may problema sa financial health, o sa physical health. Pag naintindihan nila na sumunod lang sila sa simpleng prayer na yon, lahat yun makukuha na nila, magiging masaya sila. Diba? Kaya kailangan maituro natin yun na maayos. Kasi pag hindi sila naging masaya, hindi sila naging excited, or hindi sila pumalakpak sa prospect na, saved na ako, dahil tinanggap ko yun. Maring hindi nila naintindihan. O maring hindi pa nila na-gets masyado yung pagkakatulong mo. Kaya mahalaga na ma-deliver mo yun ng maayos sa kanila. Kaya yung mga verses before the illustrations, huwag nyo yun laktawan. Pwede nyo yung daanan. Kaya bago kayo magturo, bago kayo pumasok sa bago kayo mag-start ng Bible study for topic 3, at hindi lang topic 3, sa lahat ng topics, reviewin nyo muna. Aralin nyo muna. Huwag kayong magtuturo ng, inaantok ako. 1 week before ng Bible study, natulog ka lang, tapos pag-gising mo 1 day before, iniskan mo lang, tapos tuturo mo na. Okay, hindi ganun. Kailangan aralin mo talaga yan. Para pag dumating yung moment na biglang may itanong sila sa inyo, based doon sa binasa nyo, alam nyo sagutin. Kasi pag nagtanong yan sa inyo, tapos hindi nyo yan nasagot, ano na yan, mawawala na yan ng belief sa'yo. Like it or not, kahit di man nila sabihin sa mukha mo, sa puso nila, parang hindi naman nasagot yung tanong mo. Kasi, ikaw yung teacher nila eh. Kailangan makita
makitaan ka nila ng confidence at mayroon ka talagang knowledge sa tinuturo mo. Okay? So yun yung preparation na kailangan gawin. Pero yun nga, yung sinabi ko kanina, yung mga simpleng words lang na gagamitin, yung tayo, ikaw, yun yung mga keywords para madaling matandaan ng Bible study members natin or ng attendees na sila to, na makarelate sila sa story na sinishare mo. So, yan, i-apply nyo yun in modern times. Kilala nyo naman yung mga Bible study nyo, di ba? Alam nyo yung buhay niyan, alam nyo kung ano problema niya. Pwede nyo yung gawin yung example sa mga negative na nangyari sa kanila. And then, sasabihin nyo sa kanila, kung gusto nyo mawala yan, gusto nyo yung blessing magkaroon, so place a prayer na ganito. Tanggapin nyo yung regalo. Gusto nyo ba? So far lahat ng, yun, for example, si Dan, pag nagpapatanggap siyang gano'n, lahat ng tao pumapalakpak. Kasi naiintindihan nila na, ako mayaman na ako, yung sakit ko, wala na, yung prayer request ko mangyayari na dahil lang doon sa simpleng prayer, galing doon. Kaya pumapalakpak sila. So, hindi naman 100% kailangan pumalakpak para malaman nyo na, naiintindihan nila yung turo ko kasi lahat sila pumalakpak. Parang pwede nga iba, hindi agad pumalakpak, pero kailangan majority maging excited. Maramdaman mo yung saya sa kanila. Kasi kung nagpatanggap ka, tapos yung itsura nila, baka hindi nila alam yung ginagawa nila. Kaya, yun yung kahalagahan na nagpe-prepare ka bago ka wala to dito yun. Ayan, tingnan na lang yung next illustration wala kasi dito eh. Hindi ko lang bakit hindi na-save eh. Yung last one, yung sa number 6, nakikita niyo ba? Ayan. Ayan. Diyan sa part na yan, kailangan pumalakpak na talaga sila. Sige, tingnan niyo sa mga manuals nyo. Kailangan pumalakpak na sila dyan. Dahil, yung mga blessing na nawala sa kanila before, or yung blessing na hindi pa nila natatanggap, dahil tinanggap na nila yung regalo ni Lord, nasa kanila na. So yung love, joy, peace, blessing, good health, and eternal life, nandiyan na sa kanila. Kita nyo? Kailangan dyan sa part na yan, maging masaya sila. Pumalakpak sila or gumanon sila. Kasi naiintindihan nila na ito pala yung kulang ko at ngayon mangyayari na yun sa akin. So may excite sila. So yung feeling na yun parang bata na alam niya na re-regaluhan siya kinabukasan. Masaya yun. Papalakpak yun. Tatakbo yun kung ano man gagawin niya. Dahil masaya siya at excited. Dahil alam niya kung ano yung mangyayari. Kailangan sa mga Bible study members sila, after nila tumanggap sa prayer of acceptance, magets nila kung ano yung ginawa nila. Kaya sa atin, bilang teachers, nasa atin ang bola kung maiintindihan nila o hindi. Laging ganun yun. So, yun. So, gagawin natin example is, pag yung estudyante is pumalpak, kasalanan natin. Kasalanan natin bilang teacher. May pagkukulang tayo, hindi maayos yung pagkakaturo natin, or what. Kaya yung kahalagahan na naghahanda talaga tayo bago tayo mag-Bible study. Hindi pwedeng, on the spot ko na lang, babasahin ko na lang kung maaari, tapos explain ko in my own words. Pag biglayan ang tanong, tapos hindi mo nasagot, yari ka. At saka mararamdaman naman ng mga tinuturuan mo kung alam mo yung sinasabi mo eh. Ramdam naman nila yun kung ito alam niya sinasabi niya. Ito nagbabasa lang ito eh. Binabasa lang niya yung hawak niyang libro eh. Parang hindi siya sigurado. Parang kada kibot niya, check na yung libro kung tama ba. So, di masama tumingin. Dahil manual yan, kailangan natin tingnan. Pero, yun nga, kailangan yung dating natin, pag nagtuturo tayo sa kanila, alam natin kung ano yung dapat natin ituro or i-explain sa kanila. And if ever man, dumating yung point na may tanong sila about that, then pwede natin sagot. Pero kung yung mga tanong nila is masyadong malayo, tulad nung nabanggit before yung mga labuto, pwede ba yun sa religion nyo? So pwede yung sabihin, dadaanan natin sa kanila. Pero kung yung mga tanong is related dito, kung nag-pray ako kanina kaso medyo may doubt ba ako eh, ano ba yun? Qualified ba yun? Kailangan nyo explain na kung naniniwala ka ng buong puso kahit may konting pag-aalinlangan at tinanggap mo talaga ng totoo, then lahat ng positive na sa last illustration, lahat ng blessing na hinahanap mo o inaasam mo, nasa iyo. Then pag naintindihan nila yun,
magliliwanag dapat yung itsura nila. Either papalakpak sila, magiging masaya sila. Basta makikita nyo, alam nyo naman sa tao kung masaya siya o hindi. Kung may pera yan, wala. Yun yung madaling example. Makikita nyo sa mukha niya, maliwalas, o yung dating niya masaya, hindi siya masungit. So kailangan sa BS natin, bago kayo mag-start, kung sakaling malungkot man yan or medyo gloomy, kailangan pag natapos natin yung topic number 3 at napatanggap nyo sila, kailangan maging masaya sila after that. Talagang makita yung saya sa nila, umaapaw. Kasi yung saya na binibigay ni Lord, hindi lang yan mababaw, kundi mula sa loob, lumalabas. At hindi nila kaya itago yun, di ba? So nung na-save mo tayo, nung nag-encounter tayo, nung na-save tayo, yung saya natin, hindi natin maitago. Kailangan natin i-express in some way. So ganun din dapat sila, makikita nyo yun. Malakpak sila, masaya o wala. So yun yung main purpose. At yun yung din isa sa mga reason bakit mahalaga yung topic number 2. Kasi pag hindi nyo na-achieve yung ganong outcome, maaaring hindi nila na-gets yun. At ito yung mga circumstances na pwede nyo ulitin yung topic na yan. Or pwede nyo sila tanongin, ano ba yung hindi nyo na-gets? Kasi ang goal natin sa Bible study training o sa inyong pag-Bible study ay hindi matapos yung manual. Hindi natin need matapos yung manual na yan within a year. Walang ganun ha. Walang sinabi si Pastor, kailangan within this year tapos itong manual 12 times din. Sa 12 Bible study tapos kung ang goal lang natin is maituro lang to, edi kuha na lang tayo ng station sa radyo tapos paulit-ulit i-play yung preaching ni Pastor at kung may tumanggap o wala, yun na yun. Pero hindi yun yung goal natin eh. Ang goal natin is maintindihan ng mga Bible study members natin, yung mga 10 names natin kung ano yung nasa Bible. At yung manual na yan, ang way para maituro yan. So is dumating man yung time na hindi talaga sila pumalakpak or hindi talaga nila mag-gets. So marami silang pag-aalinlangan kasi iba-iba naman ang tao eh. Yung iba mabilis makakuha, mabilis tumanggap. Yung iba naman medyo ayaw or gusto pero nagpipigil pa rin ng konti. Pwede kayo mag-stay doon sa topic na yun. Pwede kayo mag-stay dyan until maintindihan nila. So bilang teacher, kailangan galingan natin yung part natin na maintindihan talaga nila yung turo. Pwede nyo silang tanongin. Pero syempre, kung special case or talagang mahina sa pagbabasa o yung comprehension, pwede nyo sila i-personal na kausapin about that. Pero hindi naman laging ganun, hindi bihira lang yan. Pero yun nga, hindi natin need madaliin yung mga topics. Pwede kayo mag-stay dyan ng sabihin natin 2-3 times. Huwag naman isang taon na, 1 year na, nasa topic number 3 pa din. Huwag naman ganun. Okay? Pwede kayong ulit ng a few times. Wala kaming sinasabi na bawal yun. Pwede kayong mag-stay doon. Basta kailangan maintindihan nila bago kayo mag-move on sa mga next topics. Kasi pagkatapos ng topic number 3, meron silang mga gagawin. Diba sa topic number 2, diniscuss natin bakit mahalaga pag-aralan. So, in a way, ina-encourage natin sila na dapat ikaw personally, inaaral mo na din ang konti. Hindi pa nila gagawin yun, lalo na kung di naman sila mahilig sa Bible, hindi sila maka-Diyos, or iwas sila sa ganyang topic. Nag-try lang sila mag-ganyan dahil kaibigan ka nila. Para sa'yo, tinry nila yan. So, sa topic number 2, pwedeng ganun. Pero sa topic number 3, dito maka-finalize kung magtutuloy ba yan sila or hindi. Kasi, pag hindi sila nag-okay dito sa topic number 3, hindi nila naintindihan, hindi nila na-gets talaga. Kahit umusad ka pa sa topic number 4 up until 12, hindi nila gagawin. Wala silang gagawin. Tatango lang sila, kunwari lang na umati ng klase. Para lang, ba't ka nandito? Wala, attendance lang. Para lang makagraduate, para may baon. Ginawa nilang ganun yung Bible study nyo. So, imbis na naabot natin yung goal ng Bible study, which is masave sila, and someday magkaroon sila ng sarili nilang Bible study, hindi natin makapot. So, huwag kayong magmadali at lagi tayo mag-prepare bago tayo sumabak sa Diyos. Isipin natin na laban yan. Dahil lalabanan natin yung mga demonyo na kumokontrol sa utak nila para hindi nila maintindihan o yung mga distractions para yung sinasabi mo hindi nila marinig or kahit pigilan pa sila. Okay, sabihin natin ang Bible study nyo is Monday. Biglang lahat ng members nyo, ay may lakad kasi ako ng Lunes eh. Ay kasi yung kuko sa paa, hindi pantay, kailangan ko yung manicure, hindi ako makaalis ng bahay. Narasan nyo, di ba? Kung mag-Bible study kayo, biglang may lilitaw na unwanted na lakad yung mga members nyo, biglang kasing ganito, ganyan, biglang ganyan. So yung mga bagay na ganun, pinag-pray natin bilang leaders na huwag mangyari. At yun yung tinutukoy ko na laban din yun. So hindi lang siya basta-basta na, ay naral ko to yun.
Hindi, pag-pray mo yung members mo, bawat isa na walang demonyo na pumigil sa kanya para marinig itong topic na to. At pag successful na nandyan, ibang laban naman na maintindihan nila talaga yung tinuturo. Okay? So, yun. Yan. Grabe. Mukhang maikli lang yan, pero alam nyo sa mga nagturo na before ng topic number 3, mahirap at mahaba yan. At yun nga, sabi ko, ito yung turning point. Pag dito sa topic number 3, hindi natin naturo ng maayos sa ating mga members, kahit umabot pa kayo ng 12, wala mangyayari. Magsasara lang din yan at the end, tapos hindi lumago. Nag-stop lang yan sa tinuruan. Kaya mahalaga ipag-pray natin na todo-todo yung mga members natin na maintindihan nila talaga yung message na i-share natin sa kanila through topic number 3. Okay? So yun. Ano yung mahalagang term na ginagamit natin dito? Tayo. Dito. Tayo pa din. Ito. Umiyak na siya. Tayo pa din. Sure? Dito. Ikaw. Okay siya. Diyan mag-iiba. Okay? Tapos pag pumunta na kayo sa mga next, pwede niya sabihin ikaw. Tapos pag nandun na sa number 6, wala dito eh. Dito lang bakit wala. Sa number 6, kasama natin si God. At ngayon tayo, kasama na natin ulit sila. So, yung ideal outcome is, yes, happy na ulit. Okay? So, yun yung EI natin, yun yung target natin. Mahalaga may goal para alam natin kung ano yung pwede natin abangan pag nandun na tayo sa topic na. Okay. So, yun lang. Yun lang yung gusto ko share about sa topic number 3. Kaya aralin yung maigi talaga yung verses. Himay-himayin nyo yan. Huwag nyo i-skip. Kasi pag may i-skip tayo, pwede hindi nyo ma-explain na maayos yan once na may magtanong. Or baka dahil nag-skip kayo, kaya hindi nila maintindihan. Diba? So, kailangan cover natin on our own. Effort natin, gawin natin maximum best para si Lord na gagawa ng iba. Gawin mo yung best mo, aralin mo na todo yung topic, ituro mo, huwag mo ibahin, huwag mo gayahin yung style ni Pastor. Dapat ganito. Alam ng mga Bible study mo kung ano yung normal mong boses. So, maging normal ka lang, ituro mo na maayos based sa style mo, sa kakayanan mo, at mag-pray ka ng todo kay Lord na maintindihan nila yun. Para pag dumating yung time, kahit nasa topic 4 ka na, gagawin na nila yun. Kasi kung titignan yung topic 4, karamihan dyan, sila naman na yung gagawa. Kailangan na silang may gawin. Pero if hindi nila maintindihan yung topic number 3, hindi nila gagawin yun. So magsasayang ka ng effort. Okay? Questions? Yun lang. Wala na, yun lang naman yung mahalagang points dito. Yung tayo, ikaw, and yung magpatanggap na before mag-continue sa ending. At kailangan, naging masaya sila, talagang pumalakpak sila, mag-jumping jack sila dyan bigla. Huwag naman. Pero yun yung point is, maging masaya sila, maging excited sa natanggap nilang regalo. Okay? Meron ba kayong question about dito? May nakapagturo na ba ng topic number 3 sa mga may hawak ng AS? Diba? Pumalakpak naman or may tanong? Ano? Yung mic, pabigyan niya. Yung tanong ng tinuruan namin, saan daw matatagpuan yung Garden of Eden. Yes. Tinuro yun ni Paz, di ba? Sa pagitan ng Iran tsaka Iraq ba? Tama ba? Daw pagaling sa geography. Pero doon banda. Yun yung tinanong sa... Gusto niya pumunta doon? Hindi naman. Okay. Sabi ka rin, Eden, gusto pumunta doon. Sabi mo, wala na yun eh. May kantungan doon yun. May anghel doon. Iitaking ka doon. Ano? Yun yung mga tinanong. Ay, mga trivias. Yung gusto niya. Parang history talaga. Ay, gusto niya. Ayun. Kaya yun yung kagandahan na i-research mo siya. Yan, tulad yung ginagawa ni Paz, yan, i-research niya everything related that na wala sa Bible. Parang, ay sa internet, ayun, sa Google, mag-search ka lang. Yung AI, naglalabas siya ng madaming results. Pwede nyo i-scan yun. Ano yung pwedeng trivia, just in case. Para makita din ng mga members natin na, ito, inaral na talaga yung tinuturo niya. Kasi, dagdag pogi points yun. Siyempre, hindi natin pinopromote sarili natin. Pero bilang teacher, kailangan meron tayong confidence na alam natin yung tinuturo natin. At kailangan maramdaman yun ng members. At maintindihan nila. At pag nakita nila yun, mas madali nila maintindihan kung ano yung pinagsasabi natin. Okay. Yung iba, so far, may questions ba?
Pwede kayo magtanong sa akin, hindi ko kayo kaya. Hindi na sa mong pas, ito, tanong ng tanong, walang alam. Hindi, pwede magtanong, okay lang magmukha kang walang alam once, kaysa magmukha kang walang habang buhay. Okay? So, yun lagi isipin natin. Pwede magtanong, kahit na feeling mo parang nakakahiya. Mahalaga, alam mo kung ano yung dapat mong gawin para pag dumating na yung moment na yun, wala ka nang tanong. Okay? Wala? Sige ako magtatanong. Gano'n, saan yung attendance? Ako magtatanong. Okay. Sure na? Oh. Oh, hindi ko naman, joke lang yun, hindi ko tatawagin. Natakot eh, wala akong attendance dito, nandun eh. Ano lang, paano kung sabihin mo na, paano kung sagot nila, di ba, papapanggapin mo na, paano kung sabihin nila, ayaw nila? Ayaw nila? I-explain mo, bakit ayaw mo? Ayaw mo maging mayaman? Ayaw mo gumaling? Nasunod mo tanong, baliw ka ba? Bakit ayaw mo ng pera? Sure ka? Ayaw mo? Tinanong ko dito kay Pas what if may taong gano'n na undecided? Para kang salesman eh. Binibenta mo to, pinapataka mo siya. Kaya tatanungin mo sa kanya, bakit ayaw mo ng pera? Ayaw mong yumaman? Ayaw mong gumaling? Sigurado ka? Papaisip yun. Teka, ano? Gusto kong pera, ba't ako tumatanggi? Diba? Papaisip siya. Kaya nga, maliban sa prepared tayo, alam natin yung tuturo natin, kailangan convincing ka din na ma-explain sa kanila, maingganyo sila. Para kang salesman ng pagkain, tinataka mo sila sa sinishare mo. Kasi kung hindi yan masarap, ba't nila bibili ito? Diba? Kaya sarang pwede mong tanongin, sure ito ka, ayaw mo yumaman? Ayaw mo yung mga blessing na yan, matanggap mo? Sure ka? Gusto mo maging malungkot buong buhay? Gusto mo impyerno? Pag yan oo, o sige, tadya ka mo na yan, baliw yan. Baliw mo yan ata, pre, doon ka na. Amoy damay itong iba na kasama ko, matitino to. Hindi ka na. Hindi naman, tadya ka na. Baka sabihin mo, tadya ka mo, sisihin mo ko yung nangyari. Hindi. Kaya bilang leader nila, bilang trainer, ako, train mo kayo tuturo sa kanila. Trabaho natin na i-encourage sila, matakam sila dito sa tinuturo natin. Kaya diniscuss natin, di ba, dati tayo kasama natin si Lord, kasama natin yung mga blessing, lahat yan. Pero dahil nagkasala, nahiwalay tayo, nahigitig na. So ayaw natin yan, ayaw natin ng bills, ayaw natin ng laging nangungutang, laging may problema, ayaw natin yan. Pero kung tatanggapin natin si Lord, tatanggapin natin yung regalo, makukuha natin ito lahat. So sino gusto nun? Gusto nyo ba? Say, pray tayo. Di ba? Di ba? May nag-go ba? Sino ba ayaw nun? Di ba? Lahat tayo gusto yun. Kaya yun yung gagawin mo. Pag dumating yung ganun, usually yung mga ganun, mga dito ng bato konti eh. Kaltokin mo, isip ko nga na maayos, pre. Gusto mo pera, alam ko yun. Pero yun, bilang teacher nila, kailangan natin ma-explain na maayos talaga. Na maintindihan nila, mag-enjoy sila, hindi boring. Kaya sinasabi ko na pag nagturo kayo, maging ikaw ka, huwag kang maging peke. Yung pag nagtuturo ka, bigla kang sinasaliban. Buksan natin yung ating Bible dito sa verse na ito. Alam nila yun. Lalo na kung kakilala ka nila, alam nila, sinamiban na to. May sabi ito, ayoko dito. Pinapatanggap ako, ano gagawin ko? Kaya kailangan, natural ka lang magturo. Kung ano ka sa kanila makipagkwentuhan, ganun-ganyan sa kanila magturo. Para mas relatable sila, mas madali maintindihan, mas madali silang maengganyo, sumunod, at sa huli, maging masaya sila. Maging excited sila na, yes, natanggap ko na yun. Maging masaya, pumalakpak, maging excited. Para sa mga susunod na topics, ma-absorb nila, ito na pala yung bago kong buhay. Ito na yung pwede, ito na yung dapat kong gawin. Okay? So, bilang teacher sila, yun yung mga gagawin natin. Madami. At kaya never namin sinabi na madali. Sige, uwi na kayo. Dito madali dahil madami tayong kailangan gawin. Kailangan natin mag-pray, kailangan natin aralin, kailangan naiinganyo natin sila. Kaya kung tayo, hindi ako mahilig makipag-usap sa tao, alam niyo yan. Si Paz, manang-mana ko yung ugali niya na wala akong pake. Kung mag-headset lang ako sa gilid, okay na ako dyan, mabubuhay ako. Kaya nung pandemic, na nasa bahay lang, lahat sila malungkot ako. Saya, hindi ko need lumabas.
Pero binago ko yun. Dahil hindi naman ako makakapag-share sa iba kung gano'n yung ugali ko. Paano ako makakapag-inganyo sa ibang tao na tanggapin si Lord kung suplado ako, masungit ako lagi? Walang susunod. Matuturn off sila sa akin. Sungit naman ito. Wala ko naman dyan. Kaya bilang teacher, kung may ganun kang tendency or may ganun kang ugali, babaguhin mo yun. Hindi fully. Unti-unti mo yung babaguhin. Mag-a-adjust ka para sa kanila. Kasi sinishare natin yung natanggap natin kayo. Bilang salesman, kakapalan mo yung mukha mo, magiging masaya ka, magsusuot ka ng smile para mainggan mo sila. Pero tayo hindi natin pepeke, gagawin natin totoo. Dahil nung tinanggap natin si Lord, bago na tayo, di ba? So yung dating ikaw na negative, dating ikaw na suplado, na hindi malapitan, ngayon is reverse. Pwede ka nang kausapin, nakikipagkwentuhan ka na, at nasishare mo na yung gospel sila. Okay? So yun. Any other questions pa? Okay? So yung mga 10 names, yan sa mga hawak ko dito sa Bible study ko, iniyak ko sila ng tanning. Ngayon 2026, kailangan yung mga 10 names sila meron ng mangyari. Namimit na nila every week. So nagagawa naman nila yon, namimit na nila every now and then, nakakausap, which is good. Kasi yung mga wala pa dito, I encourage you na gawin na natin ngayon 2026 na may mangyari na. And yung mga may mga hawak na, may mga handle na, patuloy lang natin silang pagtsagaan. Para ka nag-aalaga ng bata na makulit. Baka nga yung tanong gano'n, bakit mo tatanggihan na yumaman? Diba? Parang baliw lang yan. Pero minsan may ganun talaga, kaya minsan tsatsagain natin na ipaintindi sa kanila kung ano yung sinishare natin. Kung ayaw talaga nila sa ulit, talagang ginawa mo na lang ang effort, ayaw nila din, wala namang pilitan dito, hindi naman natin sila pinipilit eh. Sinishare lang natin sa kanila sa may gusto. Sa may ayaw, pwedeng mawala yan or pwedeng umalis yan. Yun. Pero yung point lang na pwede silang paalisin pag nanggugulo. If hindi naman sila nanggugulo, hayaan nyo lang sila makinig. Baka balang araw, mahimasmasan yan at tumanggap. Kasi kaya pag-pray talaga natin na yung kapit ng demonyo sa mga utak nila at puso mawala. Para yung sinishare natin sa kanila, yun yung mausap. Okay? Kung wala na kayong questions, sure? Wala na? Last call? Going once? Going twice? Yes. Sige. Kung wala na tayong questions, I hope na naintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko ngayon. So, hindi yung mga tinuring past, nirelay ko lang sa inyo in my own words na kaya kong i-explain na madali, and hopefully sa mga Bible study nyo or sa future Bible study nyo, magawa nyo din na ganun kaayos. Okay? Okay, let's all stand up. Pray natin yung napakinggan natin tonight na ma-apply talaga natin again. Sige, let's bow our head, let's pray. Lord, maraming salamat Lord sa itong bigay mo sa amin, sa lessons na bigay mo sa amin kung paano ituro yung topic number 3, which is the bridge. Isa pinakamahirap na topic ituro dahil mahaba ito at madaming explanation need gawin. Lord, we pray na bawat isa na dito nakainig at nag-aaral nito. Lord, we pray na ma-master nila ito ngayon pa lang. Lalo na yung mga may hawak na ng Bible study. Para Lord, pag dumating yung time na itutulungan nila yung topic number 3, yung mga Bible study members nila ay tatanggap Lord. Magiging masaya sila, magiging excited dahil Lord, tinanggap nila yung regalo na nagagaling sa iyo. Lord, bilang mga teachers, Lord, bigyan mo kami ng talino at galing para maituro to sa kanila na maayos, na maiintindihan nila, na mag-e-enjoy sila, na gusto nila, Lord, kung ano yung meron ko. So Lord, bless mo din ang bawat isa na kung saan nangyari. At Lord, i-remind mo na lagi ipag-pray mga Bible study members para Lord, every time na Bible study, walang kulang. At Lord, laging tuloy-tuloy every week until dumating yung time na magbago sila at magkaroon din ng sarili ng mga Bible study. Ay salamat Lord sa aming pag-iwalay-iwalay Lord, ingatan bawat isa sa aming pag-uwi, maging blessed at maayos, may pala bawat isa sa buong week na to. At Lord, magkikita-kita ulit kami next Sunday na bless pa more at Lord yung mga Bible study namin nagiging blessed dahil sa sinishare namin na nanggaling sa Binabalik namin Lord lahat ng papuri, salamat at sa amin sa isang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
At tagal nung ano, magpagas yung sila Saan ba? Nasa ba yun? Oo, dapat na luro ako magpagas. Kailangan kasi ng tubig sa pagmumalo. Nakaroon mo ito. Tinakawala na siya. Kailangan yung tabo. Yung tabo. Balik siya. Tapos sinabi yung tabo. Wala. Kaya sa number 3 na ako umabot. Okay lang, buti mga. Thank you. Ang bago doon yung tayo. Tayo.